Sa isang bulubunduking daan, habang hirap sa pag-ahon ng bisikleta ni Kentaro, isang humaharurot na motorsiklo ang lumampas sa kanya. Narating niya ang patag at nagdesisyong magpahinga. Nang bigla niyang nakita ang motorsiklo kanina. Isang sexy at magandang dalaga ang driver nito. Gaya ng dati ay nabighani si Kentaro, lalo na nang uminom ito ng energy drink habang pinipihit ng paa nito ang silinyador. Habang ikinikiskis ang sarili sa motor ay lalong nanlaki ang mga mata ni Kentaro. At nang umalis ay hinabol niya ito kahit siya ay nakabisikleta lang ngunit hindi niya ito naabutan. Sa ngayon ay nagtatrabaho si Kentaro bilang katulong sa estado ng isa sa pinakamayamang tao sa Kyoto, si Daitoko Terayama. Ibang-iba ang pamumuhay ng mga ito kaya naman kahit silang mga trabahador lang ay tinuturuan din ng tamang pagkilos. Isang matanda ang humampas kay Kentaro dahil sa maling pagtindig nito habang naghuhugas ng pinggan. Isang umaga, habang nagwawalis ay nakita niya ang babaeng nakamotor na anak pala ng kanyang amo, si Reiko Terayama. Halos makuryente ang katawan ni Kentaro nang tingnan siya nito. Nagustuhan niya ang bayang iyon kaya sa tingin niya ay magtatagal siya rito. Maya-maya pa ay nakasalubong niya si Reiko habang dala nila ang patas ng mga pagkain, sa pagkahumaling sa dalaga ay aksidenteng natumba ang patas na kanyang dala. Ngunit sa halip na magalit ay tinanong pa siya nito kung nasaktan ba siya. At bilang parusa sa kanyang nagawa ay pinaligo siya sa napakalamig na waterfalls. Nang balik trabaho na si Kentaro, habang naglilinis ay muli itong nagpanta siya sa banyo ni Reiko, ngunit nakita siya nito. Maya-maya pa ay sunod siyang nagpunta sa silid kung saan naroon kanina si Reiko. Habang pinapakialaman niya ang gamit nito, dumating ang matandang babae at sinabing tagtag na siya sa trabaho. Sa gulat ay nais malaman ni Kentaro ang dahilan, at iyon ay dahil sa kanyang mga inaasal. Hindi makapaniwala si Kentaro sa dahilan ng pagkawala niya ng trabaho pero ipinangako niya na hindi siya susuko. Nanatili siya sa gitna ng kagubatan at sa ngayon ay pang-23 araw niya na roon. Nauubusan na siya ng pagkain kaya naisip niyang umalis na kung wala pa ring mangyayari sa araw na iyon. Habang inaayos ang preno ng bike, narinig niya ang paparating na sasakyan at nakita niyang sumakay dito si Reiko. Masama ang kutob niya kaya sinundan niya iyon hanggang sa narating nila ang isang lumang gusali. Sumunod siya kay Reiko sa loob at doon niya nakita ang dalaga na nagpapalit ng kasuotan. Hindi na niya napigilan ang sariling panoodin ito habang hubad na nakasakay sa kanyang motor. Hindi niya alam ay nakikita pala siya nito sa side mirror. Pinatuloy nito si Kentaro at sinabi ang kanyang sikreto. Hindi siya nabahala dahil wala namang maniniwala kung ipagsasabi niya iyon. Walang interes si Reiko sa mga kalalakihan dahil aniya ay magaling lang ang mga ito sa salita at walang lakas ng loob. Kaya naman ang tinatawag niyang Bimo Baby ang nagiging parousan niya dahil aniya ay walang lalaki ang makakatalo sa motor niya. Bagay na ikinagulat ni Kentaro. Nang mapansin ng dalaga ang bumukol sa pantalon niya ay tinanong nito kung gusto ba siya ni Kentaro. Pero papayag lang ito kapag naabutan siya ni Kentaro sakay sa kanyang motorsiklo. Nag-umpisa ang kanilang karera at mapapansin na pilit inuunahan ni Kentaro si Reiko, ngunit biglang humarurot at naiwan siya nito. Inisip ni Reiko na baliw si Kentaro sa pakikipagkarera nito gamit ang bisikleta. Ngunit nang makita ni Kentaro ang daan sa ibaba ng kanyang kinatatayuan kung saan naroon na si Reiko, lakas loob niyang niluusong iyon at ginawang shortcut. Nang makalampas sa tunnel ay nakita niya ang kasunod na kotse, hinahabol nito si Reiko dahil binangga siya nito. Naghagis ng tali si Kentaro upang mas mapabilis siya, ngunit napahinto ito nang may tumawid na squirrel sa daan. Nagpatuloy naman si Kentaro hanggang sa nakita siya ni Reiko sa itaas ng linya ng mga poste. Nang malapit na sila sa palusong ay bumaba na si Kentaro at nagawa niyang maunahan si Reiko. Gulat na gulat ang dalaga sa bilis ni Kentaro at ginawa pa nitong tawidin ang putol na daan hanggang sa nahulog ito. Humanga si Reiko at nasabing mas magaling si Kentaro kesa sa kanyang Bimo. Inakala niyang wala na si Kentaro nang bigla niya itong nakita na patuloy sa pagbibisikleta. Sa pagkakataong ito ay natalo na siya ng binata. Sinundan naman niya ito upang ibigay ang premyo pero sa bilis ni Kentaro ay hindi na sila muling nagkita. Muling nakarating si Kentaro sa lugar kung saan siya nag-a-apply muli ng trabaho. Ngunit nagkaroon ng problema pagkat nangangailangan ng sasakyan ang papasukan sana niya at tanging bisikleta lang ang meron siya. Maya-maya pa ay isang babae ang nagbigay ng tsaw sa kanya at sinabing konti lang ang nag-a-apply sa kanila dahil sa pagiging strikto. Naisip iyon ng boss kaya naman tinanggap niya na si Kentaro at kaagad na nagsimula ng araw din yun. Inilibot siya ng babae sa lugar. Siya si Chi, ang mabait na makakatrabaho ni Kentaro. Una siyang isinama nito sa animator's desk kung saan puro tulog ang mga tao. Isang kumpanya ng anime production ang
applyan niya bilang production administrator kung saan inaayos at pinangangasiwaan niya ang kabuoang proseso ng production. Nang makarating sa opisina, napansin niya ang ginagawa ni Chi. Habang nagsusulat ng bagay na natutunan niya, umiral na naman ang malikot na imahinasyon nitong si Kentaro. Bilang trainee pa lang doon si Kentaro, iba't ibang trabaho ang ginagawa niya. Maraming bagay sa anime production ang hindi pa niya alam kaya isa-isa niyang pinagmamasdan ang mga iyon. Ang mga animators ang gumuguhit at nagpapagalaw ng mga karakter. Nahahati ang animators sa dalawa, ang isa ay ang gumagawa ng mga outlines at mga paggalaw, at ang pangalawa ang tatapos dito at ililipat sa celluloid upang makulayan. Nanlaki ang mata ni Kentaro nang makita ang iginuguhit ng isang animator. Doon niya nalaman na gumagawa rin pala ng rated X doon. At dahil veterano ang ating bida, gumuhit siya ng hugis ng lato-lato na nais niya. Napansin ng animator na may alam siya sa pagguhit kaya sinabi nitong pwede siyang maging animator. Nang biglang sigawan siya ng kanilang amo dahil hindi pa siya tapos sa paglilinis. Maya-maya pa ay dumating sa opisina si Tatsuya Ingawa, isang manunulat ng manga. Siya ang napakasikat na sumulat ng Imperial University Story at Golden Girls. Nagulat si Kentaro sa kanyang nalaman kaya agad itong humingi ng autograph dito. Sinungitan lang siya ng secretary nito pero pinagbigyan naman siya ng manunulat. Inaya ng direktor ang manunulat na uminom muna. Saka itinanong ng sekretarya kung matatapos ba ng production ng proyekto sa loob ng 1.5 buwan. Ngunit dahil sa dami ng detalye, sa tingin ng boss ay matatagalan sila. Habang nagsusungit ang sekretary ay iginuguhit naman sila ni Kentaro. Nagsimula na ang abalang araw nila at mas dumami ang naka-assign na trabaho sa kanya. Dumubli ang mga pahina at cells ng animation na kinukuha niya, at sa bigat nito ay nahihirapan siya sa kanyang bisikleta. At dahil on-call ang trabaho niya ay sa opisina na siya kumakain at natutulog. Kinuha na ni Kentaro ang mga natapos na drawing ni Mr. Wakamoto upang dalhin sa susunod na station. Tiningnan pa niya ito at pinuri ang direktor. Bago siya umalis ay inutusan pa siya ng direktor na bumili ng beef noodles. Narinig ito ng ibang animator kaya nagpabili na rin sila kay Kentaro. Hirap na hirap siya sa kanyang bisikleta sa dami ng binili niyang noodles. Habang kumakain ang mga animators, napansin ni Kentaro na nawawala na sila ng nutrition, bagay na hindi maganda. Kaya naisip niya na ipagluto ang mga ito ng mga gulay. Natuwa siya dahil napansin at natuwa sa kanya si Chi. Nang biglang maisip niyang silipin ang CR dahil doon lumapat ang puwet ni Chi kanina. Kilala niyo naman ang ating bida. Haha, bigla namang pumasok ang boss at nagulat si Kentaro kaya aksidente niyang naputol ang buhok nito gamit ang hawak niyang kutsilyo kaya naman nabugbog siya. Matapos iyon ay habang nagtatapon ng basura ay napansin niya ang makalat na kapaligiran ng opisina at naisip niyang linisin iyon. Ngunit hindi nasiyahan ang isang empleyado pagkat hindi na nito alam kung nasaan ang mga gamit niya. Habang ginagamot siya ni Chi ay pinayuhan siya nito na huwag na lang makialam sa table ng iba. Maya-maya pa ay dumating na ang sekretarya upang kamustahin ang proyekto dahil wala pa silang naipapasa kahit isang eksena ng pelikula. Galit na galit ito nang malaman na sisimulan pa lang iyon sa darating na linggo at humingi ng kasiguraduhan kung matatapos pa nila iyon sa nakatakdang panahon. Nakiusap naman ang boss na mabigyan pa sila ng palugit ngunit lalo lang itong nagalit. Dumating si Chi upang alukin ng maiinom ang babae ngunit nasagi siya nito at natapon dito ang dala niya. Agad namang kumilos si Kentaro upang panasan ang nabasang lato-lato ng sekretarya kaya nasapak siya nito. Sa galit ay nagbanta itong pababagsakin ang kumpanya kapag hindi nila iyon nagawa sa takdang oras saka umalis. Dumating ang mga animator at sinabing hindi talaga nila kayang tapusin ang proyekto sa loob ng 3 linggo. Iyon na ang pinakamahirap nilang naging proyekto pero kailangan nilang subukan na matapos ang pelikula. Naisip nila na pag dumating na ang direktor ay babaguhin nila ang pagkakasunod-sunod ng production. Nang biglang ibalita ni Kentaro na naaksidente ang direktor at kasalukuyang nasa ospital kaya lalong nawalan ng pag-asa ang lahat. Maya-maya pa ay napansin ni Kentaro na malungkot si Chi, iyon ay dahil sinisisi pala nito ang sarili na hindi sana iyon mangyayari kung hindi niya natapunan ng tsa ang babae. Pinalakas naman ni Kentaro ang loob nito at sinabing wag na siyang mag-isip masyado. Naluluhang sinabi ni Kentaro na kahit ganoon ay masaya siyang naging parte ng paggawa ng isang pelikula, bagay na nakapagpangiti kay Chi. Sa kagustuhang makatulong ng ating bida ay sinubukan niyang magmungkahi ng mga maaari nilang gawin ngunit tuluyan na ang mga itong nawalan ng pag-asa na matatapos nila ang proyekto. Doon naisip ni Kentaro na ano kaya kung gumamit sila ng computer gaya ng ginagawa ng Disney. Pero wala silang pera para doon kaya lagay na ang loob nila na maipapasara ang kumpanya.
Nang bigla niyang maalalang tawagan si Madam President na nakilala niya sa unang episode. Nagpatulong siya rito ng paggawa ng mga guidelines sa computer. Pinuntahan niya ang direktor upang malaman ang bawat senaryo. Sunod niyang tinawagan si Hayami upang humingi ng video nito na nagsiswimming. Bukas loob siyang tinulungan ng mga nakilala niya sa naunang episode. Inimbitahan din niya si Nori upang ipagluto ang mga ito ng masarap na noodles. Puspusan sila sa kanilang mga ginagawa ngunit nagkaroon ng aberya dahil nag-resign ang voice actress nila kaya naisip ni Kentaro na tawagan sina Naoko at matagumpay nilang nagawa ang trabaho. Gayunpaman, nanlulumo ang boss dahil kahit natapos nila ang pelikula ay hindi nila alam kung maibibigay nila ito sa tamang oras. Doon naisip ni Kentaro si Reiko na isang racer at agad nitong inihatid ang film. Habang pinapanood nila ang pelikula ay seryoso ang lahat kaya naisip niya na baka may ayaw ng mga ito sa kanilang ginawa. Pero mapapansin din na tutok ang mga kaibigan niya sa kanilang napapanood. Nang matapos ang pelikula ay pawisan at kinakabahan ang kanilang boss. Nang biglang magpalakpakan ang lahat. Lumapit ang sekretarya sa boss at nakipagkamay at sinabing hihintayin kinabukasan ang panghuling pag-e-edit nila sa pelikula. Ngunit ikinabigla ng lahat ng kababaihang nakasalamuhan ni Kentaro ang balitang wala na ito roon. Kagad silang nagtakbuhan upang habulin ang binata. Maliban kay Chi na nais bumalik sa opisina para sa pag-e-edit ng pelikula. Habang ini-edit niya yun ay naalala niya si Kentaro kung paano nito itinuro sa kanya ang kahalagahan ng kanyang trabaho. Napaluha siya at umaasa na muli silang magkikita. Samantala, patuloy pa rin sa pagharap sa hamon ng buhay ang ating bida.